change hairstyle din ni Kai. Meron talaga. Hindi lang si CW ang nag-change hairstyle Hairstyle. dito. Oo. Si Kyrie din. Hindi natin napansin kasi kay Kyrie subtle eh. Sa likod lang banda Sa eh. likod lang. Oo. Pero gana eh. Pag yan umuso, sure ako si Kyrie nagpauso niyan. Ay. Ayun na, tinan mo, 3 hero yung binano. Oh my. Okay. Homeboys nagpa ng chip. Parang, Kasi, hindi naman nila alam na yun yung gagawin na Onyx eh. So talagang ibig sabihin, next level yung Next level. yung mindset ng dalawang coach natin, si Coach Nobody, tsaka si Coach Yeb dito sa second game. Second game. Na match point, I get it. You have to really switch up your formula. Now, ang nangyari dahil doon, open yung Arlot. So, kinuha nila. Hayabi. Ayaw nila dun sa ginawa ni Lutpi kanina. Tapos, Hayabi plus something. Wait lang. Teka, hindi. Nangyari, men. Red side to. Oo, blue side ang panating. Oo. Nabaliktad lang. Wow. Nabaliktad lang. So basically, chip ban pa rin. Correct. In red side. In red side. Tapos, force open Zask. Force open Zaz. Hindi tayo nalilito. Oo. Still chip ay para sa red side ban. Oo. Andun pa rin siya. Nagkapalit lang po tayo. Para lang tayo nagbabasa ng Japanese or Arabic. Yes. Right to left. Right to Yeah. left. Yeah. Si Ye kasi yun na yung pangalan niya eh. Yan ang ano. Wala nang kan. Paano kung ganyan yung pagkasabi nyo ng ano? Yetri. Hindi, kinanta niya eh. Si Yi. Yeah. Yeah. Ganun yung sasabihin mamaya. Okay, sige. Uy, nakaka-wormy. Nagpalit. Ano muna? Kaso medyo bitin yung nakaka-wormy. 10 bits pa rin for me ha. Parang Bitin eh. nanakawin mo lang yung Bitin yung yung nakaka-wormy. ult lang. Oo. Parang maliligtas. Iba pa rin yung pag pumapasok ka sa ult eh. Oo. Iba Walang pa rin. transformation pa eh. Iba pa rin eh. May SOD ka. Oo. Pero this time I like the Hayabusa. What I like kapag sa Assassin versus Assassin matchup, kapag dumating ng late game kasi, it's always 50-50 na. Yeah. Yun yung ginusto ng Homeboys. Wala na yung condition na dapat manalo ka early. So kapag nag-late game, pagalingan na lang Oo. umere. Kahit 12 minutes, 13 minutes, where the last game ended, pagalingan pa rin eh. Yep. So I think that makes it more even. Kahit na gaano ka-disiplinado ang Fnatic Onyx and how sure their lead is, I think Homeboys are off to a better draft now. Yeah. Kahit anong ma-open dito, especially na dagdag pang crowd control or setup for Fnatic Onyx, since wala pa naman talaga sila ng roamer and XP laner, mapapaganda pa yun for Homeboys. Yeah. Kasi magkakaroon si Udil. Actually, to this point, open pa yung Ruby. At hindi pa natin sure kung anong lalaroin ni Ye. Yes. Hindi pa natin alam kung Arlot yan. Oo. Kukuha pa siya dito ng Open edit pa, by the way. edit pa rin. Nawala yung Yuzong eh, no? Sa Oo. meta. Pagka naiikutan mo agad-agad ay medyo mahirap Wala siya masyadong tinatalon ngayon eh. Wala nga. Diba? Kung bumalik yung naging pocket meta ng MWI na merong Melissa, Pwede. merong Ixia, siguro babalik yung Dragon. Pero ngayon, Nasa point tayo na puro assassins. Assassin. Assassins siya, very independent gold laners. Yeah. Yes. May Roger, may Kari, may Moskov. Feeling ko Roger na to para sa kabilang team, Homeboys. Roger ka dito. Alam mo, gusto ko nga sana mag-Nathan eh. I really like the Nathan na pag yan sa Zaz. Oo, kasi meron kang instant na mapagkukuwaan ng stock. Pero, net special! Nets! Total last game na kasi. Kumbaga, hindi naman last game na. Parang Pwedeng last game. Possible last Ilabas game. mo na yung alas. Ilabas mo na yung track card mo. And Fnatic Onyx answering back, closing up their draft. Dalawang Brosco. frontliners. Uy! Mainit to. Literal na mainit. Oo, kasi Hirap tapos patay. Contra at Inferno. Yung makukuha na lang yata ang pinakamaganda if you were Udel talaga. I'm offended. Yung I'm offended. Oo. Given yung draft ng Fnatic. Di talaga binigyan ng Onyx eh, no? Di binigyan ng Fnatic eh. Sa meta na to, kailangan mo yung mga ganitong hero eh, no? Yung mga... Ayun, yun eh, edit. Kailangan mo yung mga momentum stopper. Ay. Which is yung Ruby, yung... Ano ba yan? Yung Tamus. Oo. Yung Zas, kasi hindi Yung mo siya Zaz mababurst eh. din. Momentum Asahan nyo stopper. Asahan nyo na yung pagsasama-sama rito at yung pagiging protector ni Kiboy para sa kanya mga kasama later on. Pero si Sans, kaya naman niya rin protektahan ang sarili niya. Yeah. Meron siyang sariling wormy at makunat-kunat na rin ng kahit papano, lalo na sina Lutfi. Pero tingnan natin. I think it's time. Match point for Fnatic Onyx. Casters, take it away. Maganda yung draft ng Homeboys. I think they're very comfortable. Maganda yung utility from early, mid to late. Lalo na pag snowball yung Haya ni Amal. But, here's the thing.
iba yung tempo nung sa Fnatic Onyx, men. Ang dami nilang stopper, ang dami nilang tempo breaker. Pero masasabi ko sa point mo is, itong game 2, ito mismo yung laro ng Homeboys. Para sa akin yung game 1, di nila laro yun eh. Sobrang, Mas comfort picks nila to. masyadong utility yung game 1. Masyado utility yung game 1. Mas comfort picks nila at mas gusto nila tong may risk sa laro nila. Kasi ganito yan eh, kung alam mo na yung kalaban mo na yung Fnatic Onyx kanina, medyo disiplinado, i-overwhelm mo naman ng risk yung kalaban mo. And I really like the Hayabusa and you also the Claude. Kapag ito yung mga hero and picks kasi ng Homeboys, ito yung madalas na nagpapanalo sa kanila. Mataas ang win rate ni Nets dyan sa Claude na yan. Ang taas ang kanyang mastery. Even though kalaban niya yung Moskov. So I think with this lineup, the Homeboys, mas sasapak sila dito kaysa yung laban kanina. Yep, check it out. Early Purify by Udil. So something tells me parang yun nangyari nung game 1 ay nadala siya. Nadala siya. Parang meron siyang konting hesitation, may takot ng slide. So for the next minute and a half, wala siyang Purify. Kanina yung hero niya medyo lakad gaming yun eh. At least ito may shadow dash. May konting lutang. May onting dash ng onte. Ayan na, alright. So pwede nila i-overwhelm ng mga ganito. Poke mo sa gilid. Since assassin din ako, nawala kasi yung threat nila kanina since alpha sila eh. 'Di ba? Kapag may kalabang kang assassin, ang call mo sa mga kapag may kampi ka assassin, ang call mo sa mga teammates mo, sige i-1v1 nyo, papulahin nyo. Tatapusin ko. Tatapusin ko, makipag-trade ka. Yun, yung dalawang beses mga sinasabi yun. Makipag-trade ka. Para sure. Para sure. So we'll see if that's enough for Homeboys because again, this is their only chance. And if anything, gusto nila talagang overwhelm in the early game. So ngayon, bibisitahin sa may bandang baba si Lutfi. Wala pa siyang level 4 and pinifreezan siya currently. And kahit na nawala na yung wave, na-space out siya. So, medyo 10 bits, medyo delayed yung turtle rotation ng Fnatic Onyx. Hindi niya ata nakuha yung catapult, if I'm not mistaken. Or Na-space out siya. Wala pa rin yun. Actually, level 3 din naman pala si Yi. Let's see. Pero si Sans pa rin nakakuha dito ng last hit. Yung Wormy talaga, pare. Yay! Wits! Napakahirap talaga kalaban yan. What a zone coming out from Sans. Taking the kill and taking the turtle. Nako, may consolation prize pa, Leo. Mukhang mananakaw pa. Itong purple na to. Napaka-importante, no? Para sa Hayabusa, walang purple si Amal. And with this, doon na. Klarong-klaro yung kalamangan ng Fnatic Onyx doon. Lumusot sa butas ng karayom yung Fnatic Onyx and we were watching the XP lane. Apparently, hindi doon manggagaling. Doon pala mismo sa collapse doon sa turtle. And hindi ready yung Homeboys doon sa damage output ni Sans. Oo nga nakakagulat. Sobrang awkward nung pasok ng Homeboys na parang wait lang. Bakit kalahati lang tayo dito? Ni-nerf na yan, Oo, kahit nasabihin mong yung Homeboys ang sabing, makipag-trade ka, papulahin mo. Meron din naman kasi assassin yung Fnatic Onyx. And now, yun na, Bapi. And with that, ayun na, nag-sticker na this time si Kiboy. mental. At hindi rin yung naging nawala din sa call yun ng Homeboys kasi nung naglaban sila kanina, Leo, level 3 pa lang si Kiboy noon. So kaka-4 niya lang. And I think hindi na-calculate ng Homeboys na may ulti pa si Kiboy that time. Kaya nagkaroon pa sila ng isang free kill doon sa bandang gitna. Now, mauuna sila dito sa pag-set up ng turtle na ito. And slowly, nagkaroon talaga ng disadvantage yung Homeboys. Since nawalan din ng purple si Amal, hindi sila makakuha dito na makipag-trade ka, kill. Kyrie, susubok. Pero kung papansin mo yung mapa, wala rin namang gagawin si Nets doon. Nagbabakasakali lang siya na pauwiin ko si Kyrie. And then I can buy time across the map. Pero ngayon, makakakill sila. Okay, finally. That's a great kill coming out from Amal. Sabay, okay, kuha sila dito ng plates, ay ng shield, energy shield, para sa kanilang cross-map play. So, hindi pa naman ganun kataas ang kalamangan ng Fnatic Onyx. Sinishrink nila eh. Kanina, palapit na ng 2K yan eh. So, at 1,500, okay pa naman. Pero wala eh. Mukhang trade talaga man din ang play nila because they're letting go of the turtle. Yeah, trade turtle. Meron pa tayo rin ng Claude Den because of the BMI. So, kailangan pang hintayin niya ng Fnatic Onyx. Pero goods na goods naman si Chewe dito. Remember, Chewe, larong-laro at ML bawing-bawi to na player. At sunod-sunod din kasi yung pagkatalo nila sa mga international, di ba? M-Series. Di siya natuloy mag-Japan. M-Series and everything. Amal, okay. Shadow kill. Pero naku, inabangan. At nagdabi-tabi lang. Oh no. At yun na yung mind games. 4 ang dumumog kay Amal. Oo, yun na yung mind games. I don't know kung hindi lang siya ready dun sa damage output ng Fnatic Onyx. At nung nag-shadow kill siya, parang 1/10 na lang yung buhay niya eh. Oo, nako, may may mind games at may gulang na nagagawin ng Fnatic Onyx. Mukhang nanakawan pa siya ng mga easy access. Oh no! Ng mga creeps, yung mga tinatawag na green.
And Kiboy, papasok lang. Okay, babanatan si Malmal. Di na burst down. Kamunti ka pa tumama yung SOD. Meanwhile, blink in ngayon para kay Yi. Pero napakagandang tulak mula dito kay Chewe to counter that. At ngayon, napapalapit na lang si Yi kahit na nahubad yung armor. Recalls from Kiboy. 4-1 para sa Fnatic Onyx. Maliban kay Yay, si Mal, hindi pa siya technically makunat ngayon eh. So talaga ang front line ng Homeboys, kung pag-iisipan mo, is one at a time lang sila. Mahirap Yung na isa gusto kasi mag-follow up, yung isa sasabit lang konti, okay, mamamatay ako, joke lang, primal rat. And then, iba talaga yung tempo. That's what makes Fnatic Onyx lineup easier to execute. Kung maalala mo man, Gina, earlier, game 1, 6 minutes, hindi ganyan kalaki yung lamang nila. Yun Ang nga. laki niyan, 4K at 6 minutes. 4K na, maaga to. Tapos yung mapa po. Actually, Leo, 520. Napaaga pa yung 6 minutes na mini-mention mo. And this goes to show, it's really the gulang factor na... The GF. Oo, gulang factor, the GF ng Fnatic Onyx. Sans, really. Kumbaga, ang tawag nila to, parang may term sila eh, sinapsych ba yun? Oh, ano siya? Out of this world. Sinapsyche eh. Oo, yung kanilang mga kalaban. Na-psyche niya dito sina Odil. At hindi rin magawa ni Odil yung kanyang yung laro niya as a Valentina. At wala na silang nagawang contestion pa para dito sa turtle na ito. Kung hindi, kailangan na lang din protektahan yung upcoming purple na meron na darating. Kaso nga lang, ganito na yung gagawin ng Fnatic Onyx dyan. Lamang na tayo. Kapag nakitaan mo ng timer yung purple na yan, doon na tayo lalaban. Yun na ang mangyayaring next na laban. Sabi din ng Fnatic Onyx. I-deny nila. Di-deny na Yung nila. purple ni Amal, hindi na siya makapag-A pa. Hindi na talaga. Mahihirapan siya dito, Leo. Kasi mukhang kayang-kaya nila. Okay, swipe. Kiboy, naku, ayaw mo yan. Babalik lang buhay niya, pare. Joke lang. Pero yun na, Blazing Duet para dito kay Nets. Hindi na naman tumama yung SOD. Pero si Amal, kakapag-out together with Malmal. Lutpi! Ay! Kamuntikan pa. Mali yung direksyon nung tinapunan ng site ni Lutpi. Hindi niya rin ata nakita. Hindi niya rin naman alam. Hindi niya rin nakita. Hindi nila na-call yun. But as it is right now, lamang pa rin ang Fnatic Onyx. And again, it's the same mantra, it's the same principle. Huwag tayo magpipilit ng hindi natin sure na makill. Diba? Huwag natin ipilit yung hindi atin. Now, shadow kill. Oh my God. Risk na to para dito. Kay Mal, sinukchak. Ay, pero ang ganda ng vengeance ni Lutpi. Okay, makakapag-out ngayon ng Fnatic Onyx. Pero carry. Pasok ayun yung sinasabi natin. Oh. Nakita na kasi yung timer eh. Oo. Minigame na yan. Basta may timer dyan. Okay na. Nakakaw-purple na Udil! yan. Sino makuha? Nanakaw ba? Yan, nanakaw. Oh Wala my sa Homeboys. Nako, wala na, boss. So, wala na namang buff Walang buff. si Amal. Meaning- And with that said, na-check na ng Fnatic Onyx Jungle. yung early game ng Homeboys. Diba? Wala na silang snowball potential Wala. dito. Pa-mid game na tayo eh. Oo. Now, looking at the map, saan pa makakarap ng farm si Nets? Okay, yun is sa mga good things para sa Homeboys. Yun is sa mga ano nila, Win condition. silver linings. Oh, na silver parang lining. si Nets hindi pa namamatay. Meron siyang bahagyang farm, di ba? 1-3. Wait Kaya lang. pa rin. Uy! Pero kailangan niya makakuha din ng magandang damage dito. Si Kiboy, tingnan natin. Nandun, pero Blazing Duet. Makakapag-out si Kiboy. Pasok na si Amal. Kiboy survives. Napakahirap patayin yung Ruby na yan. Kung ikaw pa yung Homeboys, kailangan mo pa ng anti-heal para sa akin eh. Kasi ang hirap patayin yung Ruby na yan. Bad bitch yan eh. Babalik lang buhay mo niyan pag Sulit nagdamit eh. kayo eh. Sulit eh. Hindi ko alam kung saan mo ilalagay. Doon kay Udil, lalagay mo yung glowing wand, or bibilan mo ng Halberd, si Amal, or si Nets. And at this point also, you have to ask Manjin, can they afford to do that? Or pwede rin, Dominance Ice, lagay mo. Pero meron ba sila nun sa budget? Kasi gipit na sila sobre. Kulang Sobrang sa gipit budget. sila eh. Di kaya. Men, isipin mo ha, para lang mapa-uwi yung Fnatic Onyx. And again, it's a tactical retreat. Hindi siya parang pin-uwi dahil may namatay. Umuwi lang yung Fnatic Onyx kasi gusto nila mag-lord. Di pasok sa Tatlong budget. ult yung spinin, tatlong ult. Ewan ko lang may battle spell. Pero tatlong ult. Para sa isa. Para lang sa isa. Para kay Kiboy, the Starboy. Para lang pauwiin si Starboy. Para pauwiin si Starboy. 4-2. Low scoring game. Again, this is the Onyx discipline. The Sky Kings. Disiplinado na eh, no? Oo. Nagbago na ang panahon, Kuya Leo. Ano sila, ang ginagawa nila, hahanap sila ng sure win na situation. Tapos, ngayon, Ginagawa lang nila poke eh. Poke, pabakin mo, kuha tayo macro. yay! Yay?
Oh my glove, kamuti ka pa sige. Oh my G, patay din si Amal. Hey, kamuna. That's a worthy trade. 2 for 1. Tapos may na-push mo sa bandang taas and then there's a Lord down bottom na hindi mapansin ng HB. Worth it, boy. Sobrang worth it. Fanatic Onyx. Eh, Saudi. Oh! On a roll! And the SOD casters pasok. Pumasok si Chewe. Habang nagubad ngayon ng armor si Yi. Pero mukhang okay lang daw. Kasi tatlo mawawala. At syempre, the highlight reel. The number 1 Sky King. Curry with the last hit. At ngayon, magano na ng butas ang Fnatic Onyx. Ipapap nila ang Holy Shields ng lahat ng lanes. Top, mid at bottom. Tapos yung bottom, mawawala na rin ng tuluyan. So, Basag. lilit na naman lalo yung mapa ni Nets. Ako, kapag nakakill pa ng dalawa to, endable. Kasi mukhang hindi na. Okay. Okay. Dari-dari disiplina. Dari-dari disiplina. They make the call. Alam nilang hindi nila kailang ipilit. Alam nilang yung Lord dadating in 1 minute. Alam nilang pwede natin linisin yung jungle. Again, you choke out Amal, you choke out Nets. Oo. Kahit na sabihin mong hindi pa GG, hindi pa endable, good as is na eh, di ba? Ano siya eh, di ba? Ano sabi ni Thanos? I'll do it myself. Hindi, I'm inevitable. Yun yung sinabi niya. I'm Diba? inevitable. Yun eh, that's inevitable. When you have no gold, you have no XP, tapos yung waves hindi mo ma-manage. Wala din silang anti-heal. Isa lang na kay kay Yi. Pero armor pa lang yun, Kuya Leo. Yung damage ni dito, ni Sans, yan na yung nasusunog. Meron na siyang tatlong ballpen. Oh, Tatlong magic wand, tapos Holy Crystal. Ay, ang katinan yan. eraser. Oh, eraser. Ayun, na eraser. Oh! My. Okay, mga The burst. Pero kasi si Kiboy lang yun eh. Trabaho niya yun eh. Oh, pasok! Oh. Pasok, flame shot! Walang flame shot. Wala naman. Walang flame shot. S8 yung flame shot. Oo. Okay. Kung may flame shot yung patay yun eh. 15 seconds until the next Lord. So, Fnatic Onyx, sa totoo lang kahit nasabihin mong trabaho ni Ukibo yun, they could have not let him die. Oo. Diba? Parang feeling ko naghahanap sila eh. Naghahanap sila ng sure na kill. Si Halberd on Amal now, pero makapag-respond naman si Kiboy. Pero tinatin yung best chance nila eh, 4v5. Kaso buhay na, Kuya Leo eh. Oo. Buhay na. Aabot yan. Aabot yan, imposibleng hindi. 40k ang buhay ng isang Lord na to. And I think that's just, kumbaga, consolation prize. Sige, kunin nyo na yan. Bahala na. Si Starboy naman yan eh. Good na sila dyan. Naku, pulado pa si Udil. Ang hirap nito. Feeling ko back muna siya eh. Oo, kalahati buhay. Nag-aantay na rin Hirap dyan. pumasok niyan. Wala pa siya ult na ninakaw so we don't know. Naku, delikado. Risky. Sobrang risky nito. Half health si Udil. Tapos mamimili pa siya kung purple o kung protect the purple or get the Lord. Oo, kasi 3 seconds na lang eh. So, they're protecting 2 different fronts plus wave Oh, management. play management. Oh, my glove. Okay. Udil. Let's see. Ano na nakawin niya dito? Wala pa siya nanakaw. Ayan na si Kiboy. Nagpakita na si Udil. Pero wala pa rin ult Wala pa rin. Okay. 13k on the turtle. Pasok si Lutfi dito. Bumaba na si Lutfi. Final swipe nilabas na ngayon. Nasa bandang loob sila ng triangle bush by Blazing Duet. Wow! Na napatay ng side ng boys. May miracle talaga. But look at the mid lane. Look at the mid lane. Hinahabol. Sino tong hinahabol? Si Chewe. Si Chewe. Pumunta na akong Japan. Gusto, I wanna be in Japan. Oh! Basag tore lang. Basag Okay, tore. Basag tore. One way ticket. One way pa lang. One way. One way ticket pa lang. Oh. Malaysia pa lang to. Malapit naman Japan. Oh! Yay! Yay! Oh, yan na. Pasok! Ba yun? Bang! Ay, tinawag na ni Mara Aquino. Okay, Winchan laban sa Winchan. Pero lugi talaga sa blink out eh. Lugi talaga sa Abyss Walker. Op! Walang namatay. At buhay na buhay pa rin ang Homeboys. Pero finally, nagkakaroon sila dito, Leo, ng magandang chance. Nakapatay sila ng dalawa. Okay, ang malungkot doon, wala silang bounty na nakuha. Ang napatay nila, yung mga walang streak. Yung mga walang Tapos, ang nakuha pa ng Fnatic Onyx on the trade Tore. is Tore in mid, inhibitor, tapos yung Lord. Wala so, din. yung Homeboys, short term yung victory. Wala din, short-term So, goal. malamang, baka mag-Japan nga talaga sa Magyan- CW. Ang nakuha lang nila dito yung dalawang pwede pa mamatay. Dalawa lang pwede mamatay sa team. Lagi nyo tatandaan, guys. Yung XP at saka yung tank. Pag namatay yung dalawang yon at buhay yung mid, yung jungle, tsaka yung gold, Pwede pa. panalo kayo! Oo, good trade yun. And Oh. now, Manjin, feeling ko ito yung masabi natin endable. And the ball pupunta na malapit na. Close to Japan na to. Para kay Chewe. Ngayon, pumasok yung Hayabusa. Oh, Chinukchak! Si Kyrie yung Chinukchak dito. Ginupitan ng buhok. Tingnan natin, pero dalawa na yung namatay sa Homeboys. Magkakapatayan na ba natin sa manang gitna? Habang si Yi mawawala na. And Fnatic Onyx will move on. They will face up against Liquid Philippines. Upper bracket teams,
Secure 2 lives for Fnatic Onyx. Moving up. Nag-aantay ang kampyon ng MPL Philippines. Ang bilis 2-0.